Hello mga kabartudes, maganda pa rin tayo at magandang pogi. Ito na naman po ang ating new upload para sa inyo dahil maraming nagtatanong sa akin tungkol kay Bong Revilla. No? Kaya titingnan natin si Kong Bong Revilla Jr. na bakit siya ang issue ngayon. So titingnan natin dahil marami ang nagtatanong kung bakit, ano, sino, saan, at kailan. Ayan, maraming salamat. Shout out po sa lahat ng may mga karamdaman dyan. Ay, pakilapit lang po ang inyong noo para kayo ay aking mabawasan ng masasamang negatibo at karamdaman na inyong dinadaing. Kayo ay aking sasamahan sa panalangin at gagamutin sa pamamagitan ng aking mga pantaboy at sa pantanggal ng aking mga negatibo, at ito ay bless ko sa inyo. Sumayin niyo palagi ang kagalingan at ang katuparan ng inyong mga pangarap, mga kabartudes. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Ang dami nyo sa lahat ng iba't ibang bansa, Canada, India, Kuwait, Singapore, Japan, USA, Netherlands, Thailand, at marami pang iba. Hindi ko na po mabanggit dahil sa nabasa ko rin sa comment section, lahat po kayo sinashoutout ko. Maraming salamat po sa inyong suporta and sa inyong paniniwala at tiwala at pangunawa sa aking mga kakayahan at karunungan. Sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at kaayusan ng ating buhay-buhay. Maraming salamat po mga kabartudes. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, share nyo na lang din ang aking mga videos, and then pindutin ang bell and para lagi kayong update sa aking mga new upload. Ayan, maraming salamat palagi sa inyo at kasama nyo ako sa prayer na pakikipaglaban at pakikiisa para sa kapayapaan ng ating Pilipinas at katahimikan, at maging makabawi sa kasaganahan ng ating bansang Pilipinas, na at tingnan natin ang napapaloob na enerhiya kay Ramon Bong Revilla Jr. So tingnan natin ang tatlong enerhiya ang nangingibabaw. Ayan mga kabartudes, thank you so much sa lahat ng mga nagpa-line up, pa-schedule, at lahat na ng pa-book, at maraming salamat sa inyong mga tiwala, at kayo ay pinagpala na makausap nyo ako, hindi lang sa kayo ay nakakapanood, kundi nakakausap nyo na rin ako on video call, na? Yan, tatlong enerhiya na nangingibabaw kay Bong Revilla Jr. Tingnan natin. Senator Bong Revilla Jr. Excuse me. So ito yung tatlong nangingibabaw na enerhiya na nangyari kay Senator Bong Revilla Jr. No? Una, may mga nakikita kong partnership or nangingibabaw dito yung proposal. May mga nagpo-propose or tinatawag nanliligaw, nanunuyo o nakikiusap kay Bong Revilla. Yan yung enerhiyang mataas, kaya siya ay nadadala ng kaniyang mga emotion, mindset, at ng kanyang action, no? Ang tindi ng gravity ng mga propose o nagpagpo-propose kay
Bong Revilla Jr., ha? So, tingnan natin. Ayan, ang proposal or pakikipag-propose o pakipag-partnership o pakikipag-connect. No, whatever. Ano? Basta yan ang nangingibabaw na enerhiya. And next, nagkaroon at merong mga dealing o transaction. Ibig sabihin, may mga kasunduan or dealing ang nangyari na nangibabaw din kay Bong Revilla Jr. Yan. Kaya ayan ang mga ka-Bertudes ang pinakikita ng tarot card. Kaya sa lahat ng hindi pa nakapagpa-tarot card, please chat and text to 0962-615-5424 sa WhatsApp, sa Viber, sa imo nyo ako makakausap para sa inyong mga katanungan at kasagutan ay malalaman nyo ang inyong dapat malaman. Maraming salamat po sa inyo. So ayan, may dealing. Ayan, ha, may dealing. No? Transaction, connection, dealing doon sa enerhiya na inilalabas ni Bong Revilla Jr. Alright? So meron siyang isang tao na excuse me, nakipagkasundo siya. Kaya meron siyang dealing, ano? I think yung nahihirapan siya doon sa taong nakasundo niya, kaya siguro ang energy niya ay bumigay, no? At nagkaroon ng kasunduan, no? Alright, and next, 5. Ayan, siya ay maaalis or matatanggal sa posisyon dahil magkakaroon ng arrangement yung kanyang pagiging senator ba or ano man ang posisyon niya ngayon. Siya ay matitigil or ibig sabihin aawatin, pipigilan siya lalo na sa pagtakbo niya or politics system, no? May mga sistema na talagang paninira at saka pananakot at saka tawag sa atin nun threat or whatever na mga pagbabanta kind of, no? Kaya ayan ang mga nangingibabaw na enerhiya kay Bong Revilla Jr. I'm sorry. Meron talaga na siya ay makulong. At hindi lang siya, marami pa siyang kasama na 50-50 na rin, no? Maaring makasama rin si Jinggoy Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and Chis Escudero. May mga something na kasama sa mga plano, no? Kaya dito kasi merong pagpapalit-palit and change of pero may hirapan o mahirap. Dahil dito sinasabi 5. Ilan ba sila? 5 silang maaaring makulong, no? Yung pinaka parang kilala at saka sikat at saka viral kasi para malihis yung mga usapin o landas at mapagtakpan yung mga issue ngayon. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala at panoorin nyo mabuti, suriin at ayusin nyo ang mga dapat ayusin sa inyong mindset na mapag-isipan yung mabuti ang may katotohanan at kamalian at tunay na magbibigay ng justice system, ano? Kasi nagkakaroon ng anong tawag nyo, yung justice, yung halaga, no? Kumbaga sa ang sistema ng hustisya ngayon ay may halaga, may bayad, ano? Justice price. Yun yung mga nakikita, no? Excuse me. At mag-ingat po, Jinggoy, Chis Escudero, at is Joel, at malayo-layo sa agwat si
si Bato de la Rosa hanggang ngayon may plano pa rin. Kaya parang connected pa rin sila sa conference ng mga bilang, no? Kaya sa plano at sila yung makulong. At malapit na rin malaman kung sino ang mastermind. No, maaaring lahat yan bumaligtad at lahat yan magkaroon ng kapaguran sa pagsisinungaling. Kaya mahuhuli at mahuhuli na ang mga sinungaling at yung may mga pinipilit ang mali at ginagawa ang mali, dahil dyan ang taong bayan ay lalo nagiging guilty, no, or nagagalit sa kanila. The more sila gumagawa na kahit alam na ng taong bayan ang kanilang mga baho or ang kanilang mga ginagawang mali, ang kanilang pagiging corruption o pakikipag sinungaling, ay alam na ng taong bayan. Kaya nakikita ko talaga ang salpukan, ubusan ng tapang at ubusan ng laban dyan. Pag-ingat din si Sir Lebiste at si Meow. Ayan, nakikita ko yung compression ng mga numbers nila. Kaya abangan nyo rin yan. Mangyayari din yan. At saka tignan natin ngayon ang tanong. Okay, bakit sumuko or sumurrender daw si Bong Revilla? Nahihirapan na siya at hindi niya ma-neutralize yung mga taong nakapaligid sa kanya at yung mga maaaring hingan niya ng tulong or protekta. Masyado ng magulo yung hindi niya alam kung sino yung kakapitan niya or kung sino yung pagsusumbong, kaya hindi na siya naman. So pagod, sakit ng ulo, stress si Bong Revilla. Kaya siguro mas minabuti na lang niyang bumigay at sumunod, dahil hindi naman na bago sa kanya yung nangyari na yun. Alright? Dahil marami siyang mga itinanim, ngunit hindi naani ng mabuti. Ibig sabihin, ang dami niya inumpisa, ang dami niyang ginawa, ngunit hindi niya fertilize lahat, Kaya ang hangarin niya ay yung katarungan niya at kapantay ng totoong ustisya para sa kanyang kalayaan at kalagayan sa ngayon. So tingnan natin ngayon yung ano ang dahilan ng pagkumbinse kay Senator Bong Revilla Jr. Ayan. Biglaang paglipat o pagdidesisyon sa isang bahay ni Bong Revilla Jr. No? May nagtulak para harapin ang mga dapat niyang harapin na kaso, ngunit kasama yung asawa nahaharap, ngunit hindi niya problema ni Bong Revilla. Kaya si Bong Revilla ay hirap na sa paghakbang, hirap ang career, hirap ang mga nangyayari. So ang bigat ng kanyang mga dinadala, so very depression siya and stress and takot. Ang laki ng takot niya. Hindi natin alam kung ano yung takot na nararamdaman ni Bong Revilla Jr. dahil siya ay merong mga kinatatakutan o nararamdaman di maganda. Alright? Ngunit siya ay madadala sa isang kwarto or isang bahay niya. Ayun yung tinatawag dito, bigla ang paglipat sa bahay niya, ihahatid pa siya ng asawa. Or, yun na.
Siguro nangyayari na yan talaga. At mangyayari pa, no? Okay. Next question is, totoo ba na sangkot o may kinalaman si Bong Revilla sa DPWH, no? Na kanyang kinaharap na kaso? So, tignan natin kung totoo. Knight of Pentacles, negative given. Ibig sabihin, may pinagmulan yung issue o pinanggalingan yung salapi, pera o pag-alok sa kanya. Hindi natin lang maklaro or makita rito na tinanggap niya. Ngunit ang pinakikita rito ay yung pagbibigay, no? Issue ng pagbibigay o pag-aalok ng financial or kaperahan, no? So ayan, iniabot o dinala pa sa kanya ang pera, ngunit papunta sa kanya pero hindi siya automatically o totally ang tumanggap. Whatever. Kaya in the case, kind of case is cases. Alright. Happy lang, good vibes lang, Poraket swerte, always panalo, always tagumpay. Maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng akin video at sumusuporta. Mag-subscribe ka na and then magpatarot reading na rin po kayo para kayo ay mabasahan ni Madam Bertrudes ng inyong Fortune Teller Philippines. Kaya kayo, lahat ng hindi pa nakapagpa-cleansing, nakapagpagamot at nakapagpatanggal ng sumpa, barang o sakit, ano man yan o anumang klase ng sakit nyo, confirm nyo lang ako. Kayo ay aking tutulungan at kayo ay magabayan ng ating mga gabay ng tagumpay. Kayo ay ating mailigtas o maprotektahan sa anumang mga kapahamakan at kondisyon nyo. Kaya maraming salamat po sa lahat. Sa hindi pa nakakapag patarot card reading sa akin at gustong-gusto nyo, nababasa ko sa comment section na paano ako makontak. Kontakin nyo lang po ako sa 0962-615-5424. No? Excuse sa WhatsApp, sa Viber at sa Imo, pwede ko kayong ma-receive. Kaya maraming salamat at God bless sa lahat ng mga nakapasok sa aking lineup at nagpa-schedule, at saka lahat ng hindi pa nagpapabook, magpabook na kayo dahil ang running ng first quarter of the year ay mahalaga na malaman nyo bago matapos ang taon. No? And the next quarter, third quarter, and fourth quarter. This first quarter is kailangan yung malaman ang inyong numero at tinatapakang numero at wheel of fortune na patutunguhan nyo. Kaya maraming salamat po. Alright, next question, last question. Ilan na ba to? Dalawa pa. So, tingnan natin yung makakalaya ba siya sa kanyang makakalaya pa ba si Bong Revilla Jr. Alright, tingnan natin kung makakalaya ba siya agad kung makakalaya. Okay, 50-50, black and white, maaring makuha niya ulit ang kalayaan o pansamantalang kulong dahil gaya ng dati na magkakaroon ng repeating ngayon dyan sa cases niya. Black and white yung kanyang opposite na aura, no? Kalayaan, at maaari siya ay makalabas muli, no? Pero under ng processing, under din ng mga hearing niya, no? Pero maaari siya ring makalaya din, no? Nawa makalaya siya sa lalang madaling panahon. Pero tinatanong natin kung siya ay makakalaya, at sabi naman dito is black and white and then 50-50. Pero kung makuha niya agad ng mas maaga ang justice niya, ay makakalaya po siya agad, no? Dahil
makikipaglamangan lang siya ng points doon sa 50-50. Alright, last question. Ano bang gusto niyo tanong? Totoo ba ang nangyayari at pangyayaring nagaganap ngayon kay Bong Revilla na walang ibang script o involved sa script nila sa mga issue ngayon sa kanya? So tingnan natin, kasi I think that is the script, no? Number of 3, change object, babae, no? May mga babaeng parang involved, no? Nag-express, no? Kaya sinasabi rito, merong girl na, or di lang isa, maaaring 2, 3, pero girl yung nangingibabaw doon sa parang nag-push sa kanya sa mga nangyayari. Pero that's why yan ay ang nangyayari kay Bong Revilla ay choice, option, and motivation and activation dyan sa kanyang inaharap na issue ngayon, no? Kasi ang daming transaction, daming dealing, daming mga very, pero para dyan kasi may nakikita rin ako na politics system lang yan, at saka paninira at pagdidiin kay Bong Revilla Jr. Ngunit may dealing, but yung bad dealing ang importante, no? Kasi parang gagamitin siya or yun, gagamitin siya tapos para mahilis ang mga issue, and then maaaring pilitin siyang magturo o tuturuan din siyang magturo. Okay? Ayan. At malaman nyo ang sa susunod na update. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much and thank you very much sa inyo mga kabertudes. Kaya sa lahat ng hindi pa nakakapag-update at nakakapagpa-tarot card reading, sa lahat ng gusto kong makausap, please call me and chat me 0962-615-5424. Ayan, happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always tayo panalo, always tagumpay. Maraming salamat sa inyo mga kabertudes. Nawa, sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at katagumpayan nyo, at palagi kayong magkalma. Huwag na kayong may stress sa inyo mga palaging pinapanood o napapanood sa iba't iba, dahil napakagulo talaga ng mga issue ngayon, dahil lihis, no? Sinabi ko na yan sa mga nakaraan kong mga upload, dahil ngayon first quarter marami dyan na tatakas, kasi yan na yung mga tira-tirang ahas na humahanap ng pagkakataon, taon-taon lang yan. Kaya kung ang panahon ang masusunod, hindi nila kaya, no? Kaya mas mananaig ang kabutihan kaysa kasamaan. Kaya panalangin natin palagi ang mga mabilis ang pangyayari. Sinabi ko na sa inyo na mabibilis ang mga magaganap at mangyayari. Ngayong first quarter, kaganapan, dahil andyan yung mga career nila na nasa competition and karera. Kaya yan, huwag po kayo maguluhanan. Suriin nyo mabuti ang inyong mga pinapanood, kung iyan ba ay may katotohanan at kung iyan ba ay makadudulot sa inyo
ng maganda sa panonood nyo or hindi kayo ma-stress. Kaya kung ayaw nyo ma-stress, ako na lang panoorin nyo. Kaya maraming salamat. Thank you so much and God bless you. At i-previous nyo lang po ang aking mga videos. And then sa lahat ng may mga sakit dyan, i-chat nyo lang ako at kayo ay aking magagamot or gagamutin ayon sa aking mga kakayahan, sa mga nahihirapan, pagalingin o gumaling at matanggal yung mga karamdaman, humihila pababa, mga kamalasan nyo, mga di magandang nangyayari sa buhay nyo, yung mga sumpa nyo, barang nyo, o whatever, kulam nyo, andito lang ako, kausapin nyo na ako dahil ang swerte nyo kung kayo ay makapasok agad at makausap nyo ako. And God knows what you want and God knows what you need. Thank you so much and God bless you. And first guide, second guide, and idea. Ako po'y gabay lamang. Maraming salamat. Thank you for watching and subscribe more viewers and share my videos. Thank you so much. God bless to all and God bless to us. More power, more blessing, more money back flow sa inyong lahat. Thank you so much.